Hey, good afternoon. Please sit down. Secretary Tati Licuanan, Senator Ed Angara, Representative Sani Angara. Baka hindi pa ho nyo nakikita si Sani Angara sa TV. Importante ho manood kayo tuwing hapon. Parang educator rin ho po siya doon. Secretary Joel Villanueva, Secretary Joel Racamora, siyempre Secretary Florencio Abad, palakpakan ho natin para gumana ho yung pagpirma niya. Dr. Ricardo Rotoras, Mr. Antonio Calo Jr., fellow workers in government, honored guests, minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa lahat. Nasaksihan po natin kanina ang paglagda ng mga pinuno ng state universities and colleges sa isang kasunduan para sa mga reforma sa public higher education. Isa itong hakbang pasulong sa tuwid na landas nang di nagpapakahon sa dikta ng nagisnang sistema. Sa pagdiriwang ng inyong ika-18 anibersaryo, di lang natin pinapatibay ang ipinunlan nating pundasyon sa edukasyon. Dinudugtungan pa natin ito ng bloke-blokeng pagsisikap upang tuparin ang mas matatayog nating pangarap. Sa ating agenda po ng pagbabago, tinukoy po natin ang problema at umaksyon tayo tungo sa pang-matagalang solusyon. Maganda nga pong tanungin, bilang halimbawa, magkano ba ang gastusin ng isang mag-aaral ng nursing? Sa matrikula pa lang, aabutin na raw ito ng hanggang 60,000 piso kada taon. Di pa po kasama dito ang pambili ng mga gamit sa eskwela, baon sa araw-araw at iba pang bayarin. Dagdag pa rin ang gastusin sa review bago makapasa ng board exam at manumpa bilang lehitimong nurse. Subalit, gaano man kalaking halaga, papasukin pa rin ang anak sa pag-asang makakapagatid sila ng ginhawa sa pamilya. Okay po sana kung lahat nagtatagumpay. Pero may dalawang trahedya na maaaring kahinatnan ng pag-asang ito. Una, sa dinami-dami ng mga paaralang nag-aalok ng kursong nursing, ilan po ba ang nakakapagbigay ng sapat na kaalaman at paghahanda sa ating po mga mag-aaral? Nasa Kongreso pa lang po tayo, kapansin-pansin na po ang pagsulpot ng mga nursing schools, pero tila wala naman ditong napupulot na dunong ang mga estudyante. Namimirata sila ng mga guro mula sa mga mas naunang naitatag at kilalang paaralan. Pero dahil nga po puro tsamba naman ang kanilang sistema, hindi naman makapasa sa licensure exams ang kanilang graduates. Parang ginagatasan po lamang nila ng matrikula ang mga magulang na nagkakandahirap magtrabaho para lang maparal ang kanilang mga anak. Pantakin po ninyo, mahigit 80, ulitin ko po, mahigit 80 paaralan ang may 30% o mas mababa pang passing rate sa nursing licensure exam mula noong 2000 hanggang 2010. Marami ho tayo nakita, zero passing in 10 years. Hindi po biro ang bilang ng mga nabibigong maging professional nurse kada taon. At kapag nangyari ito, paano ba mababawi ang ipinuhunan sa kinabukasan? Ang ikalawang trahedya, pagkatapos ng 4 na taon ng pag-aaral at makakuha man ng lisensya bilang nurse, biglang wala naman silang mapasukan trabaho dahil siksikan na sa merkado. Swerte na lang ho nila kung unang kurso yun at hindi sila nanggaling sa ibang kurso na kung saan pareho rin ang nangyari. Pumasok, umasang may trabaho, nag-graduate, wala na pala yung trabaho ng inaasahan. Para proteksyonan ang mga estudyante at mga magulang sa ganitong kalakaran, inatasan natin ang CHED na tutukan at bantayan ang mga paaralang may mababang passing rate sa iba't ibang mga kurso tulad sa nursing licensure exam at may mga mapupurol na programa. Nagtulungan na nga rin po ang DOLE, TESDA, CHED at DepEd upang siguruhin ang mga bakanting trabaho ay pupunan ng mga graduate na may sapat na pagsasanay. Ano po yung bakanting trabaho? Buwan-buwan po. Inireport sa atin ni Secretary Baldos, meron po tayong web portal o website, ang pangalan ay PhilJobNet. Yung PhilJobNet po, higit kumulang mga 130,000 jobs ang available every month. And of that, only 80,000 as a maximum is being filled. 50,000 jobs a month left unfilled dahil may mismatch sa skills at sa openings.
Bago pa po pumasok sa kolehiyo, tinutukoy na ang mga industriyang mangangailangan ng manggagawa upang umangkop ang kaalaman ng mga graduate na papasok sa ating labor force. Alam po nyo, hindi po pwedeng tsamba. 1 million new jobs have to be created every year just to absorb the new entrants into the labor pool. So, 1 million ho, yearly. Okay. Dati po, ito naman yung good news. Pero konting bad news po muna bago tayo punta sa good news. Nandito ba yung mga taga Bicol State University? Yan, nandun na. Thank you po doon sa dasal, nagamit ko na ho. At sila ho yung lalong naintindihan yung ama namin. Okay. Dati po sa Bicol, sabi, nagbubuhos ng pondong gobyerno para sa research and development, kadalasan ang mga papers tumutukoy sa mais at palay. Ang problema, niyog ang pangunahing produkto sa Bicol. Pero pinag-aaralan bigas, palay at saka mais. Paano naman maibabalik sa komunidad ang mga sinaliksik natin kung nakababad lang sa mga lumang pag-aaral ang mga institusyon? Ang balita po sa atin kasi, paulit-ulit na raw yung kanilang mga study, humahaba po yung kanilang curriculum vitae at resume, lalo na sa papers published, pero wala naman ho yata nakikinabang. Kaya naman, ito po yung good news. Saludo po tayo sa pagsisikap at pagkamalikhain ng isang nangangalang Dr. Justino Arboleda ng Bicol State University. Isinulong niya ang pagsusuri sa niyog at ang paggamit ng coco coir fiber bilang mabisang kasangkapan para pigilan ang pagguho ng lupa. Dahil po dito, nakatipid tayo ng pondo para sa slope protection ng DPWH. Pinalitan ng coco coir ang dating ginagamit na konkreto na mas magastos, mas madali pang masira, pinalitan ng lokal nating produkto, mas matibay at talaga nakakatulong sa ekolohiya. Ang pera ng bayan ay pinupunan natin para sa mas maginhawang kinabukasan. Kinikilala po natin ang edukasyon bilang susi nito. Ang inabot po nating budget sa nakalaan sa basic education, 175 billion pesos noong 2010. Masyadong maliit ito kaya tinaasan natin ito noong 2011 sa tulong po ng Kongreso upang maging 207.3 billion pesos. At ngayon 2012 mula natin itong inangat sa 238.8 billion pesos. 36.5% po ang pagangat na ito buhat ng tayo po ay magsimula. Ipatutupad na rin natin ang K-12 Basic Education Program. Ang gusto natin makapalag ang ating mga graduate sa pandaigdigang merkado. At hindi ito mangyari kung pipiliting isiksik ang mga kaalaman sa loob ng 10 taon na kasalukuyang basic education. Ito naman po ang inihintay nyo, good news naman para sa inyong sektor. Karagdagang 4.2 billion pesos po ang inilaan natin para sa ating mga state universities and colleges. Para medyo mahina yung palakpak, baka dapat yata talasan mo yung pencil mo. Sa tulong ng mga katuwang na ahensya, gagamitin ang pondong ito sa pagpapaunlad ng mga pasilidad at infrastruktura, sa pagtataguyod ng mataas na kalidad ng pagtuturo at pagkakaloob ng mga scholarships. Ang gusto natin, mapakarpintero man, mananahe, mekaniko, doktor, guro, ininyero o abogado, anuman ang pangarap ng ating kabataan, nabibigyan sila ng kakayahan upang panghawakan ang sariling tadhana. Ano ba ang ideal na sitwasyon? Nagsasakripisyo ang mga magulang sa pagmamatrikula. Nagsusunog ng kilay ang mga estudyante para ipasa ang mga paglilitis. At binigyang kakayahan sila ng pambansang institusyon para ihanda sa anumang hamon ng kinabukasan. Resulta, tagumpay ng lahat. Napipitas na nga po natin ang mga bunga ng pagtahak sa tuwid na landas. Nakita naman po ninyo kung paano nagbubuhos ng suporta ang inyong pamahalaan sa sektor ng edukasyon. Ang tangi po natin hinihiling ay ang inyong pakikiisa sa tuwid na landas at pagsiguro na ginagampanan ninyo ng gusto ang inyong mga tungkulin. Ano ba ang gusto nating baguhin? Ano ba ang obligasyon ng CHED? Ang ihanda ang ating mga kabataan upang pagkatapos silang mag-aral, may kakayahan silang makapasok sa kanilang piniling larangan at harapin ang mga pagsubok gamit ang kanilang natutuhan sa paaralan.
Ang tutok po natin ay nasa kapakanan ng kapwa, hindi sa pansariling ginhawa o pagpapakapal ng bulsa. Katapatan, pananagutan at malasakit po ang ating mga sandata sa laban natin para sa kinabukasan ng sambayanan. Gumigising at bumabangon na ang Pilipino. Kasama po natin ang lahat. Itinitindig natin ang isang makatarungan at maunlad na Pilipinas. Ito ang ating ipapamana sa mga susunod na salinlahi. Isang lipunan kung saan ang mga pangarap ay abot kamay. Isang sistema kung saan walang naiiwan. At isang bayan kung saan panlahat ang kasaganahan. Alam po niyo, bago ako magtapos, personalin ko kung konti, nung kalagitnaan po ng martial law, ako po'y bata, nasa high school, medyo amateur student ng history. At talagang hindi ko naikukwento sa aking mga magulang, pero sabi ko, ano ba kinabukasan ko? Pag may diktadorya, nababalik yung kalayaan pagtapos ng madugong himagsikan. Aabot ba ako sa katapusan ng madugong himagsikan? Malamang ko, nandun tayo sa front line. Tayo matututo ng mali, napapakinabangan ng susunod. So, hindi mahirap po mag-isip na maghanda ka ngayon dahil bukas may maganda kang kinabukasan dahil hindi po kami naniniwalang may kinabukasan kami. Trahedya ho naman kung pag balik na yung demokrasya natin, may kalayaan na tayo, eh mga kabataan natin mag-isip, wala kaming kinabukasan. Tapos na ho yata yung mga araw na yan. Kayo po ang magbibigay ng kasangkapan, dunong, kakayahan, pagsasanay para talaga yung kinabukasan di hamak mas maganda sa ating pong nakagisnan. Maganda po po. Maraming salamat sa inyo lahat.